Hindi sinasadya, natagpuan ng lalaki ang camera na naiwan ng kanyang girlfriend. Na-curious siya at binuksan ito para tingnan. Hindi niya akalain na, ni-record pala nito ang video kung saan balak siya ni girlfriend na proposalan sa araw ng kanyang pag-uwi. Pero sa araw mismo ng pag-uwi niya, ipinagmalaki niya sa lahat ang relasyon nila ng babaeng mapanlinlang. Hanggang sa puntong ito, doon lang niya naintindihan kung gaano kalaki ang sakit na naidulot ng mga ginawa niya sa girlfriend niya. Pero dahil sa sobrang yabang niya, kampante siya na hindi siya hihiwalayan ng girlfriend niya na sunod sa yearn sa kanya. Hindi lalampas ng 3 araw. Sigurado daw na babalik ito para makipagbalikan sa kanya. Pagkatapos, hindi na niya pinansin ang girlfriend niya at ipinakilala ulit sa lahat ang bago niyang kasintahan. Hindi niya alam, narinig pala ng girlfriend niya ang lahat ng sinabi niya at nakita pa mismo ang nakakasakit na eksena. Oo. HMPH. 7 taon na nakalipas. Ilang kahon lang pala ang katumbas ng 7 taon nilang relasyon. Kinahapunan, gaya ng dati, naghihintay na naman ang lalaki sa girlfriend niya para sa meeting. Pero hindi niya inakala na kahit 2 oras na siyang naghihintay, hindi pa rin nagpapakita ang girlfriend niya. Akala ng lalaki, nagtatampo lang ang girlfriend niya. Kaya naman pinotos niya sa HR na i-record na absent ang girlfriend niya at kaltasan pa ang buong sweldo nito bilang parusa. Pero pagkasabi pa lang niya nito, dumating na agad ang HR manager at sinabing nag-resign na raw ang girlfriend niya. Dahil dito, nataranta ang lalaki at agad na inagaw ang computer para hanapin ang impormasyon ng girlfriend niya. Nang mapansin niyang wala na ang impormasyon ng girlfriend niya, taranta na naman ng lalaki nang tawagan niya ang girlfriend niya. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong humarap ka sa akin ngayon din. Paumanhin, ang hawman na boda ninyo ay wala ng serbisyo. Jeannie, ganito mo pala ako, ha? Akala mo ba hindi kaya ng shishi kung wala siya? Secretary Lee, ikaw na ang bahala sa proyekto ng Hengtian. Pinsan, 2 taon kong binantayan at pinaghirapan ng proyektong ito para lang mapasa atin. Ipinapangako ko na tatapusin ko ang trabaho. Secretary Lee, umaasa ako na magtutulungan tayo ng maayos. Bahala kayo. Kapag nalugi ang sushi dahil sa inyo, mananagot kayo sa akin. Lumabas na kayo, Uncle Luo. Uncle Luo, ay pa-block mo na ang card ni Yunchu. Huwag naman po. Nasa nursing home pa po si Lolo yun. Kailangan pa rin po natin siyang bayaran kada buwan. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Yunchu, mas mabuti pang huwag kang umiyak na babalik para magmakaawa sa akin. Paumanhin po, pero hindi na po gumagana ang card ninyo. Nababaliw na ba si Shu Chengs? Ang baboy naman ang ginawa niyang pag-freeze ng card mo. Talagang naisip pa niya yon. Hindi ba't pinipilit ka lang niyang bumalik sa Shu family para maging alila ulit nila? Nang marinig ito ng girlfriend niya, agad niyang naintindihan na ito ang paraan ng lalaki para pilitin siyang bumalik. Pero sa ngayon, kailangan talaga ng girlfriend niya ng pera kaya wala siyang maisip na magandang paraan para malutas ito. Buti na lang, inalok siya ng tulong ng presidente ng Hengtian Group. Hindi nagtagal, nakarating ang girlfriend niya sa lugar na pinag-usapan nila. Sakto namang nakita siya ng presidente na may gusto sa kanya. Ay, hindi ba't si Presidente Hengtian yan, Kuya Sheng? Hindi ba't siya ang client na gusto mong makuha natin? Yunchu, matagal na kitang gustong kunin para magtrabaho sa Hengtian. Kung manalo ka sa pastahan natin, hindi ko na to ituturing na utang. Magiging advance salary mo na to. Ituring mo na lang na advance salary mo. Sige po, Presidente Han, akin na po ang cheque nyo. Yunchu na naman tong nakaharang sa plano mo. Sinira na naman niya ang araw mo. Ay, Kuya Shen, Presidente Tan, panghuling tira na lang po ito. Ihanda nyo na po ang cheque nyo. Nice shot. Nandito rin pala siya. Presidente Tan, talo ako, kaya susundin ko ang usapan. Ay, hindi naman patas na apihin mo si Presidente Tan. Shendu,
Ibalik mo sa akin ang tseke. Presidente Tan, paumanhin po, pero aagawin ko muna siya sa inyo. Ang tagal ko na siyang gusto. Ha ha ha. Ay, Presidente Tan. Sakit yata ang likod ni Presidente Tan. Nanalo ka sa akin, pero kaya kong magbigay ng mas malaki pa. Pero mas malakas ang likod ko kaysa sa kanya. Shendo, wala akong panahon para makipagbiruan sa'yo. Balik mo na sa akin ang pera ko. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na isama ka ulit sa trending topics. Sige ba? Gawin nating headline na Yunchu at Shendo, kinumpirma na ang kanilang relasyon. Ano sa tingin mo? Presidente Shen, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit mo kinuha ang tseke ko? Gipit na gipit ka na ba sa pera? Hindi ka ba binibigyan ng pera ni Shu Chengs? Maglaro tayo ulit. Kung manalo ka, bibigyan kita ng 1,000,000. Sapat na ang 1,000,000 para sa isang taong pagpapa-ospital. 1,000,000. Tutuperin mo ba ang pangako mo, Presidente Shen? Ako si Shendo, hindi ako nagpapaloko. Marami akong pera. Ano? Natatakot kang matalo? Kailan ba ako natakot sa'yo? Tira na. Panghuling tira na to. Lin Chu, kapag hindi mo to naipasok, talo ka na. Tingnan mo to. Minsan lang ako tumulong. Panalo ka. Tinutulungan niya ba ako? Talo ako, kaya susundin ko ang usapan. Sa'yo na lahat yan. Bakit kaya kasama ni Presidente Shen si Miss Yun? Kinuha niya ba ang tseke ni Presidente Shen? Lilipat na ba siya sa Shen Corporation, Chengs? Hindi siya mangangahas. Ay nako, Chengs, huwag kang magpadalos-dalos. Hula ko lang naman yun. Pero mukhang close sila, baka nga nagde-date na sila. Anong ginagawa niyo? Presidente Shu, nakatira ka ba sa tabing dagat? Ang hilig mo makialam. Pati ba naman personal na buhay ng mga empleyado mo, pakikialaman mo pa? Anong kinalaman mo sa kanya? Hindi ko nasasabihin sa'yo kung anong meron kami. Mahiyain kasi ang chuchu namin. Nahihiya siya. Kayo na nga ba talaga? Nagde-date kayo? Hindi pa ba halata? Nagmamadali ka na bang maghanap ng kapalit ko? Presidente Shu, anong karapatan mong tanungin ako ng ganyan? Hiwalay na tayo. Malaya na akong gawin ang gusto ko, hindi ba? Ikaw. Yunchu, bakit siya pa ang pinili mo? Bakit si Shendo pa? Alam mo naman na halos magpatayan na sina Chengs at Shendo sa negosyo. Anong kinalaman ko doon? Miss Yun, kung magiging open kayo sa relasyon nyo sa mortal na kaaway ng Shu family, baka hindi ka na talaga matanggap sa Shu family. Miss Lin, huwag mo na akong subukan. Umalis na ako. At hindi na ako babalik pa. Sige, Yunchu. Matapang ka talaga. Sana hindi ka umiyak para bumalik dito. Cheng, hindi mo pa ako sinasamahan para makita si Presidente Tan, Cheng. Ipatawag mo ang abogado para kay Yunchu. Kung sino man ang kumuha sa kanya. Kaaway na namin ang Shu family. Hoy. Ang saya. Sino yan? Chu-chu, gawin na lang kaya nating totoo to. Maging girlfriend na kita. Sabay nating inisin si Shu Chengs. Ang childish mo. Sige, pupunta na ako dyan. Ay nako, Shendo, binastag ka na naman ni Yunchu. Ikaw naman, alamin mo nga. Bakit kaya gipit siya sa pera? Hindi na kailangan pang alamin. Pinatigil na ng Shu family ang card niya. Plano pa nga nilang i-blacklist siya.
Ipahanap mo sa akin ang pinakamagarang banner. Kapag kinasal na kami ni Chuchu, ako mismo ang magdadala noon sa Shu family. Grabe siya. Sobrang sama niya talaga. Ay, nabalitaan niya yata na pinalayas ka sa Shu family. Kaya yan, hindi kumakain at umiinom, nakaupo lang dyan maghapon. Lolo. Ikaw ba si? Ako po si Yunchu. Chuchu po. Chuchu. Haha, ang saya naman. Pareho pala tayo ng pangalan ng apo ko. Haha, ay nako, ikakasal na pala ang apo ko. Halika, kain tayo ng itlog na pula. Lolo, nabalitaan namin noon na ikakasal na kayo. Kaya naman nagpabili na siya ng itlog na pula. Ipinaghanda na kayo ni Xiaodu ng isang basket. Xiaodu, siya yung volunteer na dumadalaw dito. Oo, halos araw-araw siyang pumupunta rito kapag wala ka. Miss Lin, kailan niyo ba balak magpakasal? Sabi kasi ng doktor, mas makakatulong daw sa kalagayan ni Lolo. Kung makikita niya kayong masaya. Kung makikita niya kayong masaya. Kasi baka hindi na raw siya magtagal. Chen Yi, ipagpaliban muna natin ang kasal. Kung kasal lang naman ang kailangan, baka kahit sino na lang pwede. Chen Yi, malapit na. Ipaalam ko sa'yo kapag okay na. Mauna na ako, pakibantayan na lang si Lolo. Hello, paki-schedule naman ako ng blind date. Sa makalawa ng hapon. Sige, maraming salamat. May blind date pa. Xiaodu, dumalaw ka na naman. Ay nako, bakit ang dami mo na namang dalang gamit? Para po kay Lolo lahat to. Teka nga, si Miss Yun ba yun? Umalis na siya, gusto ka pa naman niyang makita. Huwag kang mag-alala, magkikita rin kami ulit. 7 taon na niya kayong magkasama. Wala na palang halaga yun ngayon. Baka nga may anak na kayo sa sinapupunan niya. Makakapagbigay pa kaya siya ng anak na lalaki? Malapit ka na rin palang mag-60, kaya mo pa ba? Ano ka ba? Sa edad kong to, mas hot pa nga ako. Masarap tumanda, tatanggapin ko ang sweldo mo na 3,000 kada buwan. Kapag nagpakasal na tayo, magpakasaya na lang tayo. 3,000 para magpakasaya. Parang kulang yata. Ano ka ba? Hindi ba't may trabaho ka naman? Ay, oo nga pala. Hindi ba't nagtatrabaho ka sa malaking kumpanya? Parang sushi ang pangalan. Ay, malaki ba ang sweldo mo doon? Nag-resign na po ako. Nag-resign. Kailangan mo nang maghanap agad ng trabaho. Ayoko ng pabigat. Shu Corporation, naglabas ng balita. Ibinlacklist na nila si Yunchu, ang dating chief secretary. Kung sino man ang kumpanyang kukuha kay Yunchu, magiging kaaway na nila ang Shu Corporation. Kaaway na pala namin kayo. Nawalan ka na pala ng trabaho. Kaya ka pala naghahanap ng mapapangasawa. Iloloko mo ba ako? HMPH. Hello, paki-schedule ulit ako ng blind date. Paki-schedule ulit ako ng blind date. Ikaw na naman ba? Pinagtatawanan mo ba ako? Miss Yun, hello. Ito po ang profile ko para sa blind date. Blind date. Ito naman ang medical certificate ko. Ako si Shendo, 27 years old, malusog, walang sakit, walang sexually transmitted disease, normal ang reproductive system. Ang lakas ko ay sobra pa sa normal. Shendo, pumipili ka rin ba ng oras para makipagbiruan? Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Kailangan mo ng kasal. Ako lang ang makakatulong sa'yo. Kailangan ko nga ng kasal. Pero hindi ikaw ang gusto ko. Nakikipag-blind date ka sa kung sino-sino. Hindi ka ba natatakot na baka mas matanda pa sila kay Lolo? Para inisin siya, sinusundan mo ba ako? Gusto lang kitang tulungan. Talaga bang mabait ka? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin?
Ibinlacklist ka na ni Shu Cheng sa buong syudad. Ako lang ang hindi natatakot na kalabanin ng Shu Corporation. Hindi ba't ako na ang pinakamagandang option para sa'yo? Alam ng buong syudad ang nakaraan natin ni Shu Chengs. Hindi maganda ang reputasyon ko. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan, Presidente Shen? Mas masama pa ang reputasyon ko. Kasalan mo ako. Bagay na bagay tayo. Para makaganti na rin tayo kay Shu Chengs. Anong pinaggagantihan mo? Hindi pa ba sapat ang 7 taon na pakikipaglaban mo sa kanya? Inagaw niya ang dapat sa akin. Hindi naman ako basta tutulong ng walang kapalit. Anong kapalit? Sumali ka sa Shen Corporation. Tulungan mo akong makuha ang kontrata sa Hengtian. Kung magawa mo yun, papakasalan kita. Yun lang pala. Hindi ka pa rin ba makamove on? Sa proyekto ng Shu Corporation. Shen Zhao, sasama ako sa iyo sa signing event sa Hengtian. Umaasa ako na tutuparin mo ang pangako mo, Presidente Shen. Uncle Tan. May favor po sana akong hihingin sa inyo. Chengs, kapag nakuha natin ang proyekto ng Hengtian Group, Shu Corporation na ang magiging number 1 sa business world. Sana nga, pero umalis na si Yunchu. Hindi kaya magka-problema sa signing. Anong problema naman ang mangyayari? Magandang araw po sa lahat. Ako po si Lin Ziwei. Ako po ang representative ng Shu Corporation para sa signing event na ito. Chengs, si Lin Ziwei na naman ang pumalit kay Yunchu. Matapang nga talaga siya. Kung ayaw niya sa pwesto niya, marami namang gustong pumalit sa kanya. Hindi naman alam ni Lin Ziwei ang tungkol sa Shu Corporation at Hengtian. Chengs, bakit sa kanya mo ipinagkatiwala ang napakahalagang trabahong to? Hindi ko na mabilang kung ilang partnership deals na ang ginawa ko sa ibang bansa. Imposible akong magkamali. Bakit parang ayaw mo yatang matuwa para sa soon-to-be asawa mo? Chengs, hindi ko alam ang plano mo. Pero sa proyekto ng Hengtian, lahat kami, pati na ang pamilya namin, nakasalalay dito. Kung mabaygo tayo sa proyektong to, huwag kayong mag-alala. Si Chengs at ang Shu Corporation ang gusto ni Presidente Tan. Hindi si Yunchu. Isa lang siyang ordinaryong secretary. Imposibleng mabaygo tayo sa proyekto ngayon. Pero yung signing event na to, si Yunchu ang nakipag-negotiate para dito. Bakit masyado kang interesado kay Yunchu? Gusto mo bang sumama sa kanya? Yunchu, kapag nakuha ko na ang proyekto sa Hengtian, titingalain na lang ako ni Shendo. Babagsak ka rin sa akin. Magmamakaawa ka para bumalik sa akin. Bakit nandito si Presidente Shen? Presidente Shu, matagal na tayong hindi nagkita. Signing event to ng Shu Corporation at Hengtian Group. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang ipakilala sa inyo. Ang bago kong secretary, si Miss Yunchu. Pinulot mo ang basurang itinapon ko. Ipinagyayabang mo pa. Sana ganyan ka pa rin ka-confident kapag nabigo ka sa proyekto ngayon. Kung makukuha mo pa rin sabihin yan. Shendu, akala mo ba maaagaw mo sa akin ang proyekto ng Hengtian Group? Dahil lang kinuha mo si Yunchu. Sinasabi ko sa'yo. Imposible yan. Matagal na tayong naglalaban, pero lagi pa rin kitang matatalo. Okay. Abangan natin. Presidente Tan, nandito na po kayo. Presidente Han, dito po kayo. Nakahanda na po ang kontrata. Presidente Tan, ito po ang kontrata. Pakitingnan na lang po. Sino ka? Ako po si Lin Ziwei, ang bagong Chief Secretary ng Shu Corporation. Si Yunchu lang ang gusto kong kapartner. Chengs, hindi na ako ang iyong utusan. Para lang itong mga gamit na basta na lang mawawala. Yunju, kaya mo bang tiisin na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng lahat, na parang tubig na umaagos? Pinaghirapan, ang proyekto ni Hengtian. Tunay ngang pinaghirapan ko ito. Kung ganoon, dapat lang na maibalik sa akin yun. Ano ang ibig mong sabihin? Mr. Tan.
Si Chengzi, si Chuchu. Umalis na siya. Chengzi, huwag ka nang magalit. Siya ang may kasalanan. Hindi niya inisip ang kanyang ginawa. Chengzi, ano ang gagawin natin ngayon? Kayo, ang pamilya Shu, ay mayaman at makapangyarihan. Huwag kayong magmadali, pero malapit na kaming malugi kaming ilang magkakapatid. Salubungin ninyo ang bagong manugang. Nang palayasin ninyo si Chuchu noon. Hindi ba ninyo naisip ang araw na ito, kuya? Ang lahat ng ito ngayon, angkop na parusa sa iyo, parusa. 7 taon na, kahit aso pa yan. Masasanay ka na rin. Sabi niya, aalis siya, at umalis nga siya. Ilang 7 taon ba ang kaya ng isang babae? Ikaw ang nagpaalis sa kanya, tapos ngayon sisisihin mo pa siya. Shu Chengs, basta gawin mo na lang. Hindi na siya babalik pa, si Chuchu. Paano naman kaya iyon? 他怎么可能离得开我？ Magkababata kami ni Chuchu. 15 taon na kaming magkakilala. Alam mo ba, nung araw na umuwi ka, si Chuchu ay magpro-propose sana sa iyo. Anong biro yan? Paano naman niya magagawa yan para sa akin? Yung mga bagay na yan. Kung hindi ka naniniwala, bumalik ka at tingnan mo. Yung camera na binigay mo sa kanya. Kuya, hindi nakakatakot ang isang pagkakamali. Ang nakakatakot ay ang magkamali sa buong buhay. Chengzi, paano kung masira ang proyektong ito? Ano na lang ang gagawin natin? Magsalita ka naman. Kami, magkakapatid. Lahat ay nawalan na. Ano na lang ang gagawin natin sa hinaharap? Sapat na. Babayaran ng inyong pamumuhunan ang kumpanyang Shu. Hindi ako naniniwala na ang kumpanyang Shu ay mawawalan ng isang proyekto at hindi na makakabangon pa. Ito. Chengzi. Bakit ayaw mong pakawalan? Paano naman kaya? Hindi ba tinutulungan kitang makuha ang proyekto? Mabuti naman. Huwag mong kalimutan. Ngayon, ako ang iyong boss. Huwag kang mga abuso. Pansamantala lang akong sumali sa kumpanya ni Mr. Shen. Pagkatapos ng kasal, maghihiwalay na tayo. Hi. Ang sama naman ng loob mo. Pero, pumirma na tayo ng kontrata. Xiaodu, pakibantayan mo naman si Miss Yun. Xiaodu. Ang voluntaryong nag-aalaga kay Lolo, tinawag din si Xiaodu. Direktor Tan. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Chuchu. Mauuna na ako ha. Sige, bilisin mo. Bahala na siya, wala na siyang panahon para sa mga ganoon. Imposibleng pumunta siya sa isang nursing home, para maging isang voluntaryo. Umuwi na tayo. HMM. Ay, Mr. Shu, si MS, yun po ito. Wala na siyang naiwang gamit. Ako lang makikipagtulungan kay Yunchu. Ano? Pero si Seniorita yun, ay umalis na sa kumpanyang Shu. Kung ganoon, ang pakikipagtulungan ng Heng Tian at Shu, sa tingin ko ay kanselahin na natin. Direktor Tan, ang proyektong ito ay 2 taon na. Ang nakalipas ay napagkasunduan na. Paano ninyo naman po biglang mababago ang inyong isip? Ang kumpanyang Heng Tian ay nais makipagtulungan sa kumpanya ni Jishu. Dahil sa inyo, kalihim yun. Ngunit, dahil napalitan na ang punong kalihim ng kumpanya ni Jishu, sa tingin ko'y, hindi na kailangan ng pakikipagtulungan na ito. Mukhang, nakapulot ako ng kayamanan. Pasensya na ituloy niyo na lang. Chengs, ano ba talaga ang nangyari? Kung mawawala ang proyekto ng Heng Tian, ang 2 taong paghahanda ng ating kumpanyang Shu, mawawala na ang lahat ng pagod at pagsisikap natin. Oo nga, hindi lang ito ang pamilya Shu, pati ang mga kasosyo nating pamilya ay maapektuhan din. Malaki ang magiging pagkalugi natin. Hindi pwede, hindi ko kayang magtiis ng pagkalugi. Chengs, o kaya ay hilingin mo kay Chuchu, na makiusap, 1 araw na pagsasama, 100 araw na pagmamahal, lalo pat iniisip ka ni Chuchu. Hindi ka niya pababayaan, iniisip niya ako. Hindi mo ba nakita siya? Nandoon siya. Tuwang-tuwa at ayaw nang umalis. Tara na. Ginootan, dahil ang pakikipagtulungan ninyo sa kumpanyang Shu ay hindi na matutuloy, pwede ba nating isipin ang kumpanyang Shen? Manager Tan, makausap ko lang kayo saglit. Chengs, magsalita ka naman. Ang malapit nating makuha ay aagawin pa ng kumpanyang Shen sa atin. Chengs, bilisin mo. Sige na. Chuchu. Tingnan mo, sabi ko na nga ba, hindi ka kayang kalimutan ni Chuchu. Pakiusap mo siya. Bilisin mo. Chuchu, ako. May kailangan po ba kayo, Mr. Shu? Chuchu, bumalik ka na. Okay. Aaminin ko, nasobrahan ako sa aking pagka-emosyonal noong araw na iyon. Hindi dapat mawala sa atin ang proyekto ng Heng Tian Group. Kailangan ka ng kumpanya nyo. Basta't bumalik ka lang, iyo pa rin ang posisyon bilang punong kalihim. Chengzi. Siya si MS, yun. Wala akong dinalang kahit ano.
Tinapon ko na. Ayoko nang makita pa ang kahit ano. Nakaugnay sa kanya. Ito ang camera na regalo ko kay Yunchu. Kung hindi ka naniniwala, bumalik ka at hanapin mo yung camera na regalo mo sa kanya. Hindi nakakatakot na magkamali ang kuya minsan. Ang nakakatakot ay ang magkamali habang buhay. Hello Chuchu. Ito ang regalo sa iyo ng kuya. Ire-record ng kuya ang sarili niya. Kapag namimiss mo na ang kuya mo balang araw, buksan mo na lang ito at panoorin. Ang kuya mo ay palaging sasamahan ka. Ngayon ang ika-7 anibersaryo ng aming pag-iibigan ni Chengs, at ang araw ng kanyang pag-uwi. Araw din iyon ng kanyang pagbabalik sa bansa. Alam mo ba, nung araw na umuwi ka, balak niya, ikasal sa iyo. Kung malaman lang yan ni kuya, na ganoon ka pasigasig na nanligaw ka sa kanya, tiyak na may iyak siya sa tuwa, HMM. Kaya pala noong araw na iyon, totoo ngang nililigawan niya ako. Kung maghiwalay na nga, lubos na hiwalayan na. Binibining yun. Pinagupit ang wedding dress na kanyang dinisenyo. Mukhang sobra ang sakit ng loob niya. Pangarap ng lahat ng babae na isuot ang wedding dress. At may kasal sa taong mahal na mahal nila. 7 taon na sila Ginoong Shu at binibining yun. Hindi pa nga lang nababanggit ang kasal. Tapos may babaeng panira pa. At kasama mo pa ang anak mo sa labas. Mukha ka pa bang lalaki? Tito Luo. Ang dami mo ng syasmosa. Manahimik ka nga. Pagdating ng araw na si MS, yun, ay totoong tumakas na sa iba. Magsisisi ka rin. Si Tito Luo ay may karanasan na. Noong nililigawan ko ang asawa ko, ilang barangay din ang aking pinuntahan. Buti na lang at ang asawa ko, ay pinatawad ako. Kung hindi, si Tito Luo ngayon, ay binata pa rin. Pahiram ng cellphone mo, tama na ito. Ikaw nga, mapagmataas, naghihirap. Yunchu, hindi ba gusto mo lang akong pakasalan? Kakasal ako sa iyo, hindi na tayo mag-aaway, di ba? Alam ko, ayaw umamin ng mga babae ng mali. Bibigyan kita ng paraan para umatras. Yunchu, umuwi ka na. Magpakasal na tayo. Yunchu. Pagkatapos mong magtampo, umuwi ka na, CEO Shu. Huwag kang mangengganyo sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring may umagaw sa iyo. Shendu. Shendu. Bakit ikaw na naman? Ako nga ito. Pakiusap, ipahawak mo ang telepono kay Yunchu. 12:00 ng gabi na. Anong oras na ba kayo? Magkasama pa rin kayo. Ikaw na si Mr. Shen. Kung manggahas kang saktan siya, hindi niya kakayanin. Tulog siya sa tabi ko. Gisingin ko kaya siya sa pamamagitan ng halik, para sagutin niya ang tawag. Shendu, nangangahas ka. Yunchu, mukhang ang dating mo. Ay talagang hindi ka malilimutan. Shendu, huwag ka nang sumalungat pa sa akin. HMM, ikaw talagang walang utang na loob. Noon, ibinigay ko sa Shu family. Ang dami ng ipinadala mong proyekto. Para sa'yo, pagsalungat lang pala yun. Gising na. Shendu, sasaktan na kita. Ikaw. Huwag mo muna akong saktan. Buksan mo muna ang pinto para sa akin. Magpapalit lang ako ng damit. Sino yun? Si Shu Chengs. Si Shu Chengs. Anong ginagawa mo rito? Buong gabi kang nakatayo dyan. Ano man ang nangyari kagabi. Kaya ko namang baliwalain. Umuwi na tayo ngayon. Shu Chengs, naghiwalay na tayo. Hindi ba dahil kay Lin Ziwei ka nagagalit? Iiwanan ko siya. Iuuwi ko siya sa ibang bansa. Yan. Sasabihin ko rin sa lahat na ampun siya. Ilalagay ko sa pangalan mo. Anong ibig mong sabihin? Singsing ito na binili ko para sa panliligaw. Yunchu, alam ko na matagal mo na itong gustong mangyari. Napakasalan kita. Dinala ko na rin ang singsing. Ngayon, magpapakasal na tayo agad at kukunin na natin ang marriage certificate. Pinapangako ko. Sa hinaharap, si Ginang.
Shuai, ikaw lang. Tungkol kay Yan. Papapanawagan ko rin siyang tawagin kang ina. Bakit ko naman kailangang tulungan kang magpalaki ng bata? Yunju, ako at si Lin Shiwei ay talaga namang hindi gaya ng iniisip mo. Nang gabing iyon ay dahil lang nakinitaan ko siya ng iyong anyo. Kaya, huwag ka nang magsalita. Yunju, alam ko na may pagtingin ka pa rin sa akin. Nagsorry na nga ako sa iyo. Patawarin mo na ako kahit isang beses lang. Sige na. Uwi na tayo. Shuchengs. Wala akong interes sa mga nangyayari sa iyo. Umalis ka na. Yunju, matagal mo na bang niloloko? Kaya ganyan ka kadesidido. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kung hindi, paano ka napunta sa pamilya Shen? Paano kayo nagkasama ni Shen buong gabi? Hinawakan ka niya, sinundan mo ako. Kaya inaamin mo na. Saan ka niya hinawakan? Ito. Oy, huwag mo akong hawakan. Ito pa rin ito. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Madumi ka. Yunju. Ang paglalaro ng pahabol, kung masyadong madalas ay hindi na magiging masaya. Sasabihin ko sa huling pagkakataon, umuwi ka na sa akin. Saan mo dadalhin ang kasama ko? Mahal, sino siya? Isang taong walang halaga. Kung gayon, huwag na natin siyang pakialaman. Maglaro pa tayo ng kaunti. Shendu, pakawalan mo na siya. Shendu, pakawalan mo na siya. Shendu, lumapit ka sa kanya. Pribado naming problema ito. Anong karapatan mong makialam? Anong ibig mong sabihin sa pribadong problema ninyo? Si Chuchu ngayon ay nasa amin na. Di ba, mahal? Yunshu, uulitin ko. Umuwi ka na sa akin. Bahay. Simula nang isama mo si Lin Shiwei. At ang bata, pabalik dito. Wala na tayong tahanan. Sinabi ko na, iaalis ko si Lin Ziwei. Kung hindi ka pa rin kontento, si Yan ay aalisin ko rin. Ano pa ba ang inaarte mo? Huwag mong sabihin sa akin, na may gusto ka na sa kanya. Ano naman kung meron? Ano ang sinasabi mo? Magpapakasal na kami. Ha? Oo naman, Mr. Chu. Ang kasal ko at ni Chuchu ay nakatakda sa susunod na buwan. Dahil sa inyo at kay Chuchu, dahil sa sobrang pagkakaibigan natin, maaari kitang pagbigyan, at hayaan kang maupo sa pangunahing mesa. Yunju, ito ba ang naisip mo? Paraan para gumanti sa akin. Basta na lang magpakasal sa kahit sino. Ganyan ka baka walang pagpapahalaga sa sarili. Pero hindi rin siya maihahambing kay Mr. Shua. Basta na lang kayong nanganak sa kung sino mang lalaki. Talagang masasabi ko na. Huwaran ka ng pagiging mabuting lalaki. Ikaw, Su Chengs, hindi ka namin welcome sa bahay namin. Pagod na ako. Umalis ka na. Hindi mo ba narinig, Mr. Shu? Ang aking asawa ay nagsabi na pagod na siya. Magpapahinga na kami. Bahala ka na. Yunju. Seryoso ka ba? Ikakasal ka na talaga sa iba. Wala kang pakialam. Tigilan mo na nga, Yunju. Akala mo ba'y totoo? Ang pagmamahal niya sa iyo, matagal na kaming nag-aaway. Tapos bigla na lang siyang magiging mabait sa iyo. Maglakas loob bang sabihin walang kahit kaunting pagkiling? Totoo ngang may pagkiling. Kung hindi para maaga ka sa akin, bakit ko naman kailangang makipagtalo sa isang taong gaya mo, na walang alam ng maraming taon? Shendu, akala mo ba'y may natagpuan kang kayamanan? Kakagaling lang niya sa pakikipaghiwalay sa akin. Umakyat kagad siya sa kama mo. Akala mo ba'y napakabait niya? Shuchengs, sinasabihan kita, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ayan, nagtatanggol ka na. Mukhang nasiyahan ka talaga sa kanya kagabi. Isang gabi pa lang, nagmamadali ka na. Magpakasal. Shuchengs, umalis ka na. Ayoko na kitang makita pa. Yunju, akala mo ba talaga na wala na akong ibang pagpipilian kundi ikaw? Mahal, sige na. Maghintay ka na lang ng mabuti sa bahay. Babalik ako agad. Yunju, umuwi ka na ngayon kasama ko. O huwag ka nang magpakita pa sa pamilya Shu. Umalis ka na, dali. Masakit ba? Hilipan ko. Ginoo Shen, panandalian lang ang pagpapanggap natin. Huwag kang masyadong magpapadala sa emosyon. Ganyan ka lang ba talaga kalupit? Pagkatapos mo akong gamitin, iiwan mo na lang ako agad? Ano ba ang gusto mo? Ako. Ang gusto ko. Direktor Shen, kagabi kami. Nako, paano ako napunta sa bahay mo? Kagabi, syempre, parang tuyot ako'y na nag-alam, na hindi na mapigilan pa. Kumusta naman? Ang mga kondisyon ko, hindi naman natin sinayang ang pagtrato kay Binibining Yunchu, di ba? Ang bewang ko. Napakaganda. HMM. Kumusta?
Gusto mo bang suriin ulit? HMM. Ang ganda nga talaga ng pangangatawan niya. HMM. Talaga bang gagawa ka ng gulo? Bakit, Mr. Shen? Hindi ba natin ginawa kagabi ang mas? Paano-panabik pa dito? HMM. Nauuhaw ako. Magkukuha lang ako ng tubig. Binata, hindi ka ba nauuhaw? Bakit siya tumakbo papuntang banyo? HMP, nakikipagtalo ka sa akin. Napaka-inosente mo naman. Gusto mo pa akong lokohin. After a year nearly, oh. Director Lee, kailan ka magkakaroon ng oras para bumalik sa bansa? May ipapakilala ako sa'yo. Ang batang yun, ang bastos, ina ang tawag niya sa akin. Sige na, ma, sa madaling salita, umuwi ka na agad. Chairman, tawag po iyon ng young master, hindi ba? Oo nga, pinagmamadali na akong umuwi ng batang iyon. Sabi niya, ipapakilala raw niya ako sa isang importanteng tao. Sa ugali niyang iyan. Sino namang importanteng tao ang makikilala niya? Ang sabi ng titiwala natin sa bahay. Binata, nitong mga nakaraang araw, may isinama siyang magandang babae. Pauwi na. Totoo ba yun? Chens, bakit ngayon ka lang umuwi? Bakit mo gustong makasal sa iba? Singsing na may brilyante. Cheng Zi, i-propose mo ba ako? Alam mo ba noong araw na bumalik ka sa bansa, siya ay magpo-propose sa iyo? Cheng Zi, pakakasalan mo ba ako? Cheng Zi, pakakasalan mo ba ako? King Chu. Cheng Zi, ano ang tawag mo sa akin? Hindi sa iyo iyan. Huwag mo nang hawakan pa. Bakit? Bakit hanggang ngayon, iniisip mo pa rin si Yunchu, ang dating punong kalihim ng sushi? Si Yunchu ay opisyal ng sumali sa Shenxi Group. Yunchu. Ang galing. Hindi kayo pwedeng pumasok. Uy. Hindi ka pwedeng pumasok. Bawal pumasok. Shu Chengs. Shu Chengs. Ang buong pamilya Shu ay isinangkot ng babae iyon sa pagkalugi. May gana ka pang uminom ng tsaa rito. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya. Bakit kayo nandito? Kung hindi ka pa darating, maubos na ang ipon namin. Dahil sa'yo, hindi ba't sinabi mo noon, na okay lang na umalis si Yunchu? Hay naku, bakit? Napapansin ko, na lahat ng supplier niya ay nawala na. Lahat ay kinansela na ang kontrata. Okay na ngayon. Wala nang proyekto ang kumpanya ni Shu. Paano nangyari iyon? Hindi lang iyon. Sisingilin pa nila ng demanda ang kumpanya ni Shu. Paglabag sa kontrata, aabot sa mahigit 100 milyon ang multa dahil sa paglabag sa kontrata. Hahahanap ako ng paraan. Kasalanan ito ng mangkukulam na iyon. Dapat sana'y tanggalin na siya agad sa trabaho. At huwag na siyang papayagang lumabas pa sa telebisyon. Magpaumanhin siya kay Yunchu. Kahit hindi na bumalik si Yunchu, mapapakalma rin natin ang mga kasosyo. Tama, tanggalin na siya. Hindi ninyo ako pwedeng tanggalin. Makukuha ko ang pakikipagtulungan ng Lin Corporation. Alam naman siguro ninyo lahat, ang lahat ng mga kasosyo sa negosyo sa buong lungsod, ay hindi kapantay ng isang Lin Corporation. At ang aking ama, ay isang mataas na opisyal sa Lin Corporation. Jengs, sinabi ko na sa iyo, ako lang ang makakatulong sa iyo. Tinulungan ko na sina Shu, at Lin na magkakilala. Basta't magsalita lang ako, tiyak na tutulungan ni Mr. Lin ang kumpanya ni na Shu, para malampasan ang krisis. Napapagod ka na. Hintayin mo lang na makuha ko ang pakikipag-ugnayan sa Lin Group. Ang mga Shu ay tiyak na agad-agad. Kahit na ang mga Shen, ay yuyurakan natin sa ilalim ng ating mga paa. Bakit ka nandito? Ngayon ang unang araw mo, ng pag-uulat sa kumpanya ng mga Shen. Siyempre, sasamahan kita. Kailangan ba talaga? Unang araw lang naman ng isang bagong empleyado. Kayo bang mga Shen, kaya ninyo akong balatan ng buhay? Pakinggan mo yon. Hindi mo alam, ang kultura ng kumpanya namin. Ito, hay, basta, sasamahan pa rin kita. Ang aming adhikain ay, walang sushi. Shendu. Ito ay,
Pagbagsak sa sushi. Tanggapin. Magtrabaho na. Shendu. Ito ba ay pamumuhunan? Nagpapatuloy ka pa rin ba sa pyramiding? Yung kaso niya. Shendu, baliw ka ba? Ano? Gabi na rin. Sekretarya yun. Dapat na nating bilisan ang trabaho. Tara na. Tara na. Sekretarya yun. I-report mo sa akin, ang boss mo. Ang schedule ko ngayong araw. Ha? Ang kumpanya ng batang yun ay nandito. Ang kumpanya ng batang yun ay narito. Opo, Mr. Lin. Nasaan ang aking mahal na manugang? Nandito rin po. Personal na ihatid ng bunso ang kanyang asawa sa trabaho. Ang kalokohan. Gamit pa ang sports car. Hindi ba siya natatakot na malog? Ang aking manugang. Dito na lang kayo maghintay. Ako na ang aakyat. Opo. Hindi ko akalain na si sekretarya yon ay nag-report nga. Napakagaling niya at napaka-in-demand. Nakuha nga siya ng boss. Hindi mo alam. Ginamit ng boss ang kanyang kagwapuhan. Narinig ko. Para kay sekretarya yon, ang boss, ay nagsakripisyo ng malaki. Anong sakripisyo? Baka ipinagbili na niya ang kaluluwa niya. Totoo ba yun? Ang boss naman ay araw-araw nag-ehersisyo. Hindi ba para lang sa araw na ito? Kaya naman pala ang manugang ko ay ganyan kalakas. Ako si Yunchu, ang boss. Nagalit ang boss. Gusto niya kayang takutin si sekretarya yon. Naku, huwag naman sana. Idol ko sa trabaho si sekretarya yon. Kahit dati siyang tauhan ng kumpanyang Shu. Dati na iyon. Yunchu, umalis ka na riyan. Gagawa pa ba siya ng karahasan? Sira ulo. Lumuhad ka sa akin, sira ulo. Ayos ka lang ba? Lumuhad ka sa akin, sira ulo. Maglakas loob kang saktan. Ang aking mahal na asawa. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo, nanay? Ano ba ang ginagawa ninyo? Aray, hindi ba't hindi maganda ang dating ko? Nanay, oo. Ang ibig mong sabihin ay hindi kayo nag-away kanina. Nahulog lang ang tropeyo sa kabinet ng mga dokumento. Natatakot kang matamaan ang aking mahal na manugang. Kaya ko siya pinaupo. Tita, hindi po talaga ako. Hi. Oo nga po. Nay, pwede po bang baguhin ninyo? Ang ugali ninyong basta na lang nananakit. Sige po. Sa harap ng asawa ko. Bigyan mo naman ako ng kaunting konsiderasyon. Ako. Hindi maganda ang kalusugan ng nanay ko. Kapag nalaman niyang peke ang kasal natin, madali siyang magalit. Narinig ko kayong nag-aaway kanina. Nanginag ako sa takot. Mabilis ang tibok ng puso ko. Natatakot lang ako na baka inaapi ang aking mahal na manugang. Huwag kayong mag-alala. Tiya, ayos lang po ako. Nag-uusap lang po kami tungkol sa trabaho. Opo, nanay. Sabi nga niya, ikwento mo nga, bibigyan ko siya ng 10 milyong piso taunang sahod. Ayaw niya talaga, 10 milyon. Masyadong malaki ang 10 milyon. Tita, hindi ko talaga kaya tanggapin. Siyempre naman, hindi mo dapat tanggapin. Bakit ka naman ganyan kuripot? 10 milyon lang ang ibinibigay mo sa sarili mong asawa. Ako na ang bahala, diretso na lang ang pagbibigay ng shares. Ipasok mo na ang dokumento ng paglilipat ng shares. Nasaan ang titulo ng bahay at sasakyan mo? Nasa safety deposit box. Ang password. Ang birthday ko. Paano mo? Halika, minamahal kong manugang, ingatan mo ito, ito. Anak, nagmamadali kasi ako, sa pag-uwi, kaya wala akong nahahanda. Ang mga kwintas na ito, singsing at pulseres, ingatan mo lahat. Tita, hindi ko talaga matatanggap ang mga ito. Sa totoo lang, ako at si Mr. Shen. Basta, hindi ko matatanggap ang mga ito. Narinig ko na matagal ka ng hiwalay. At iniwan mo si Mr. Shen na walang dala, bilang isang babae. Ang makapagsimula mula sa wala ay napakahirap, kaya mas lalong hindi ko dapat tanggapin ang mga ito. Tungkol naman sa taunang sahod. Kukunin ko lang ang nararapat sa akin. 1 milyon ay sapat na. Magpapakilala ulit ako. Manang, magandang araw po. Yun po ang pangalan ko.
Napakasaya kong makilala kayo. Hello, Chuchu. Natutuwa akong makilala ka. Sige po, tita, may gagawin pa po ako. HMM. Nakikita ko na, wala ka namang silbi. Ganito na katagal, hindi mo pa rin siya nakuha, baka naman. Tara, magpanggap tayong mag-asawa. Magpanggap na mag-asawa, magpapakasal naman talaga tayo. Isang tunay na mag-asawa, masyadong maikli naman ang panahon ng pagkilala natin sa isa't isa. Pero darating din ang araw, na mai-inlove siya sa akin. 7 taon mo na siyang lihim na iniibig, maikli pa yan. Huwag mong isipin na kaya mo akong lokohin. 7 taon na ang nakakaraan. Ang gusto mo lang ay makauwi sa ating bansa, para kay Yuncho, di ba? Parang may mapapangasawa na si Yuncho. Ano, kahit na sinasabi ng nanay mo na okay lang gumamit ka ng paraan. Pero dapat mayroon tayong moral na hangganan. Dapat meron pa rin tayo. Sige na, ma. Huwag mo na akong guluhin. Dadalhin ko muna siya para makakilala siya, sa kapaligiran ng kumpanya. Direktor Lin, nandito na po ang lahat ng impormasyon kay Binibining yun. Hay nako, ang mga Shu, talagang labis-labis ang pang-api nila, Direktor Lin. Kung hindi lang niloko ng CEO na si Shu ang kanyang asawa, hindi naman sana mapapahamak ang ating Panginoon. Sa susunod na linggo, ika-25 ng Enero, kaarawan pala ni Chuchu. Oo. Maghahanda ako ng isang malaking silo-salo para sa kaarawan. Ipakikilala ko ang aking manugang, ang may bahay ng bunsong anak ng mga Lin, sa buong lungsod. Oo. Chairman Lin, handa na po ang lahat ng paghahanda para sa kaarawan. HMM, nakapag-send na ba ng lahat ng imbitasyon? Nipadala na sa lahat ng permanenteng angkan. Pero Direktor Lin, itong si MS, yun. Bakit noon pa man? Hindi ko pa siya naririnig. Matandang Lin, gawin mo ang trabaho mo bilang kitiwala. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialamanan. Oo, oo, oo. Kumusta na, Papa? Nakuha mo na ba ang imbitasyon? Ang salo-salong ito ay inihanda ni Mr. Lin para sa kanyang malugang. Seryoso si Mr. Lin dito. Kung basta ka na lang papasok, baka mapahamak ka. Anong masamang mangyayari? Pupunta lang naman ako para makipag-ayos sa kanila. Hindi naman ako pupunta roon para makipag-away. Gusto mo bang magpakumbaba habang buhay? Magpaalipin sa iba? Ayoko naman. Kapag nakuha ko na ang pakikipagtulungan sa kumpanya ni Mr. Shu, ikakasal na si Cheng sa akin. Tiyak na iyon. Sige na nga. Tatandaan ko, sino man ang masaktan, huwag lang ang bunso. Hi. Chuchu, sumama ka rin sa birthday. Dumating si Chuchu, nanay, anak. Tita, hindi ba't sabi mo simpleng pag-aayos lang? Bakit ang bongga naman ito? SSSHH. May ibang tao kaya, huwag mo akong tawagin tita, tawagin mo akong mama. Ngayon huwag ka nang mag-isip ng kahit ano pa. Maging masaya ka lang bilang celebrant ng kaarawan mo. Salamat po, tita. Mabuting bata, halika na. Pumasok na tayo sa loob, anak. Chuchu, aba, asawa pala ng presidente ng kumpanyang Lin. Tunay ng makapangyarihan ng kumpanyang Lin. Ang handaan para sa kaarawan ng may bahay ng presidente. Napakalaki ng handaan. Mukhang mahal na mahal nga siya, ni Chairman Lin. Dapat nating makipag-ayos sa kanya mamaya. Ika-25 ng Enero. Ngayon din pala ang kaarawan ni Yunchu. Shu Chengs. Bakit hindi pa dumarating ang iyong kabit? Nag-back out kaya siya? Hindi. Hindi ako lolokohin ni Shiwei. Chengs. Ito ay ang ibinigay kong regalo kay Yunchu para sa kanyang ika-18 na kaarawan. Maganda ba ang itsura ni Shu Chengs? Ano man ang isuot ng aking Chuchu, maganda pa rin siya. Sino ang nagsabi sa iyong isuot ang damit na iyan? Hindi ba maganda? Paano naman kaya, mas maganda ang pangangatawan ko kaysa kay Yunchu? Paano kaya na hindi ako kasing ganda ng itsura niya sa suot niya? Habarin mo na, tatawag ako ng tao mamaya, magpapahatid ulit ako sa iyo ng isa. Dumating na ba ang may bahay? Ate Lin, matagal na kitang hindi nakita, friend. Ate Hu, hayop ka, batiin mo na sila. Sasamahan mo na kita papasok. Hindi na, hindi naman ako bata, samahan mo na lang si mama. Hintayin kita sa loob. Dumating na ba ang manugang? Yunchu, anong ginagawa niya rito? Aba, baka naman gusto na naman niya. Sirain ang pakikipagtulungan natin.
Cheng Zi, wala pa siyang dalang maganda sa tuwing nagpapakita siya. Kung masisira ang pakikipagtulungan sa kumpanya ni Lin, tiyak na tapos na ang kumpanya ni Shu. Talagang gagawa ng kahit ano si Binibining yun, para lang makuha ulit si Cheng Zi. Aba, hanggang dito ka pa talaga sumunod. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na ngayon din. Ang pakikipagtulungan natin ngayon, ay nakasalalay sa buhay o kamatayan ng kumpanyang Shu. Kung may mangyaring masama, hindi ka namin patatawarin. Paano? Pag-alis ko, ang kumpanyang Shu, naging ganito na ba na ang iyong kalagayan? Sino ba ang nakakaalam kung paano mo dati, napanatili ang mga kasunduang iyon? Marahil ay dahil lang sa iyong kakayahan sa kama. Yun Chu, ngayon ay ang karawan ng asawa ni Jilin. Lahat tayo ay mga panauhing pinapanta ni Direktor Lin. Bakit ka pumunta rito para mangulit at manatili? Hindi ka ba nahihiya? Si Yun Chu ay may kaunting kakayahan. Ngunit siya ay mahirap naman talaga. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong klaseng mundo. Posisyon iyon ng asawa ng binatang Panginoon. Paalisin mo na siya. Huwag mo kaming madamay. Yun Chu. Hindi iyan ang pwesto na pwede mong upuan. Tumayo ka na. Narinig mo ba ako? Pati ang upuan ng asawa ng may-ari ay inangkin mo pa. Tumayo ka na nga. Ganun ba? Ngayon din pala ang kaarawan ko. Sa tingin ko, ang pwestong ito ay bagay na bagay sa akin. Yun Chu, baka swertehin ka. At iisa ang kaarawan ninyo ng may bahay. Pero hindi ibig sabihin nito na pwede ka nang mangarap na maging may bahay ng Linbrook. Ganun ka ba katiyak? Hindi ako ang may bahay ng mga Lin. Siyempre, bumangon ka na. Huwag kang bastos. Uy, anong ginagawa mo? Si Chucho, siya si Danny Lin. Kuya, si Chucho siya. Danny, anong mga pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihin na, si Yun Chu ay ang may bahay ng kumpanyang Lin. Si Chucho, siya nga ang may bahay ng kumpanyang Lin. Danny, alam kong malapit kayo ni Yun Chu. Pero hindi ka naman dapat magsinungaling ng ganyan. Ang anak ng pamilyang Lin. Paano naman magkakagusto sa isang sira-sirang sapatos? Ikaw, nakita ko lang naman. Ng mga mata ko mismo sina Chuchu at si Mr. Lin. Danny, huwag kang makipagtalo sa mga tanga. Oh, nag-order na ako ng paborito mong dessert. Talagang inakala mo na. Ikaw ang may-ari ng bahay. Pagdating ng tunay na may bahay, tingnan natin kung ano pa ang gagawin mo. Mas mabuti pang ipanalangin mo na. Huwag naman sana masyadong pangit ang pagkamatay mo. Ganon kabilis na naman siyang nakahanap ng bagong mayaman. Anak pala siya ni Mr. Lin. Papa, bakit mo pa sinama si Yan Yan? Hindi ba birthday ngayon ng misis? Naisip ko lang na magpa-perform si Yan Yan ng isang number para mapasaya ang ginang. Yun Chu, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil totoo nga, kayo ay magagaling talaga sa pagpapatawa. Parang dumating na si Mr. Lin. May maliit na cake, hindi. Ito ay mango cake, kaya mo bang kainin? Allergic si Shu Cheng sa mangga. Baka allergic din ang anak niya. Sabi ni Mama, ang mga bagay na gusto ko, pwede kong agawin. Hindi mo pwedeng kainin yan. Samukha ka na. Yun Chu, anong ginagawa mo? Mama, ang sakit ng tiyan ko. Masakit ang tiyan. Yun Chu, ano ang pinainom mo sa anak ko? Mango cake. Allergic ang anak ko sa mangga. Yun Chu, bakit ka ganyan ka-cute? Gusto mo bang patayin ang anak ko? Lindsay Wei, huwag kang magsisinungaling. Ang cake na ito ay kanya. Ninakaw niya para kainin. Ninakaw niya. Cheng. Si Yan Yan ay bata pa. Kaya ba niyang agawin sa isang matanda? Chuchu, alam mong allergic ako sa mangga. Anak ko si Yan Yan. Bakit hindi mo siya pinigilan? Hindi. Ano naman ang pinalaman ni Chuchu dito? Cheng. Siya'y inggit sa amin. Sa aming mag-ina. Sinadya niyang sakta ng anak ko. Kung may mangyari man sa anak ko, ipapasama kita sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, wala akong ginawa. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras, mas mabuting iligtas mo na siya. Nag-aral ako ng first aid sa food allergy. Shengs, baliin mo at ihiga mo ng maayos ang anak mo. Huwag mong gagalawin. Shengs, si Yan Yan ay anak mo. Paano mo nagawang ibigay siya? Sa isang napakagandang babae, Lindsay Wei. Hinihingal na ang anak mo. Hahayaan mo lang ba siyang mapahamak? Pagbigyan mo si Chuchu. Ang cute niya. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Bantay. Nasaan ang mga bantay? Tay. Huliin mo siya agad. Gusto niyang manakit ng tao. Sa birthday party ng may bahay. Ikaw ay isang Lin. Tawag ka agad ng ambulansya. Kung hindi sila makakapasok, sabihin mong si Yun Chu ang nagsabi. Yun Chu. Hindi ba yun ang inaampong anak na pinalayas ng pamilya Shu? Siya po yun. Papa, sinubukan niyang patayin ang apo ninyo. Ay kulong na ninyo siya agad sa kwarto. Gawin na. Bugbugin ninyo ng gusto ang salarin na ito. Dalhin siya sa kwarto. Lin Shiwei, kung mag-aaksaya ka pa ng oras, talagang hindi na masasagip ang anak mo.
Ikaw ang dapat sisihin. Itay, bugbugin niyo siya ng gusto. Bugbugin ninyo siya. Ay paranes ninyo sa kanya ang pagkamatay ng anak ko. Sino ang mangangahas na saktan ng aking manugang? Sino ang mangangahas na saktan ng aking manugang? Chuchu. Mang Lee, inutusan kita na alagaan ng mabuti ang ating manugang. Ganito ba ang pag-aalaga mo? Direktor Lin, ibig ninyong sabihin siya ang ating manugang. Paano naman kaya? Siya lang naman ay isang pulilang babae na pinalayas ng pamilyang Shu. Paano naman siya magiging manugang na babae ng pamilyang Lin? Paano? Sa tingin ba ninyo ay bulag na ako? At hindi ko na nakikilala ang aking manugang. Pinapakilala ko sa inyo. Siya ang aking pinakamamahal na manugang. Ako, ang may bahay ng pamilyang Lin, si Yunchu. Siya pala talaga, ay ang kulay na may bahay ng Lin. Tandaan ninyo ito. Kung sakaling sa susunod, manggahas pa kayong saktan si Yunchu. Makikipag-away kayo sa akin, Lin Ai, at sa buong angkan ng mga Lin. Nay, ayos lang ako. Chuchu ano bang ginawa nila sa iyo kanina? Ihahatid ka daw sa kwarto. Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita ng nanay mo. Ang bata ay kumain ng mangga, at cake kaya siya allergic. Akala nila ako ang nagpakain sa kanya. Tingnan mo ang kalagayan niya. Mukhang hindi na natin hihintayin ang ambulansya. Dalhin na natin siya sa klinika. Opo. Ay, hindi pwede. Malapit nang mamatay si Yan. Tapos na ba ang pag-iingay mo? Wala kang nagagawa kundi sumayon ng mga bagay-bagay. Napatawad na po ba tayo ng ginang? Paano pa kaya natin makukuha ang pakikipagtulungan? Cheng Zi. Bilin mo naman kay Yunchu na maging mabait siya. Siya ang may bahay sa pamilya Lin. At makakatulong siya sa atin. Director Lin, nakita ko mismo. Nakita ko kung paano niya gustong saktan ng anak ko. Ang cute-cute niya naman. Isang taong tulad niya, paano magiging manugang ninyo? Ang cute-cute niya naman. Isang taong tulad niya, paano magiging manugang ninyo? Lin Ziwei. Anak mo naman yun. Siya mismo ang may kasalanan dahil sa kinain niya. Buti na lang at tinulungan siya ni Chuchu. Hindi mo lang siya tinulungang mailigtas. Tapos sisisihin mo pa siya. Si Yan ang anak ko. Anong ina ba ang gugustuhin? Isa pa nga libang kanyang anak. Nagbibiro ka ba sa buhay ng iba? Siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko. Siya, ano ang gusto mo? Gusto ko siyang mapabayaran. At gusto ko rin siyang magbayad para sa mga pinsala ko at ng pamilya Shu. Nasaktan na rin naman natin siya ng gusto. Hilingin na natin ang mas malaking kabayaran. Kaya man naman talaga ang pamilya ni Lin, dagdagan pa natin. At saka, gusto namin. Bilhin ninyo ang aming mga shares. Hindi na kami sasama. Ang panggagamit ng mga tao ng inyong pamilya, mga Shu, talagang mana sa inyo. Kaya pala hindi kayo nagmamadaling iligtas ang bata. Nababaliw na pala kayo sa kahirapan. Gusto mong gamitin ang anak mo para makakuha ng pera. Shendu, mali ba ang sinasabi ko? Ang anak mong lalaki ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. Hindi mo siya inaalala. Ang inaalala mo pa ay ang kabayaran. Gusto ko lang makuha ang nararapat para sa aking anak. Ngayon ang kaarawan ng aking manugang. Hahanap na lang sana ako ng taong mag-aayos ng CCTV. Natatakot lang ako na baka maghinala kayo sa pamilya namin. Na may ginawa kaming daya. Kung gusto mo ng hustisya, hintayin na lang natin na mailigtas ang anak mo. At talungin mo siya mismo kung sino ang may sala sa kanya. Yan, mama. Yan, sabihin mo sa mama. Ito ba yun? Masamang babae ang nagpakain sa'yo ng cake. Siya nga po ang nagpakain sa akin. So yan. Magsalita ka ng maayos. Ayaw ko sa mga batang sinungaling. Kinuha ko lang naman sa kanya ang isang piraso ng cake. Sabi ng mama ko, ang mga bagay na gusto ko ay pwede kong kunin. Ayaw niya akong bigyan. Kukunin ko pa rin. Mr. Shu, Mrs. Shu. May sasabihin pa ba kayo? Chu. Pasensya na. Dali na, lumapit ka at humingi ng tawad. Ako, hindi na kailangan. Hindi ko rin kayo mapapatawad, Mr. Shu. Sa halip ng iyong peke at pakunwaring paghingi ng tawad, sa tingin ko'y mas dapat, ngayon na mismo ay dalhin, ang babaeng ito na walang-wala namang dahilan, sa kanyang silid. Shendu, ikaw ay kaibigan ni Yunchu. Anong karapatan mo, para manggialam dito, Direktor Lee, ang babaeng si Yunchu at si Shendu, ay matagal na kayong niloloko. Ha. Anak, nagsikap ka ng 7 taon. At ang nakuha mo lang ay naging magkaibigan lang kayo, ha. Anak, tawagin mo ang mga tauhan. Itapon ninyo ang mga walang kwentang basura na ito. Palayasin ninyo sila. Bakit? Nakaakyat pa talaga sila sa pamilya ni Ginoong Lin. Patawad po, Ginoong Lin. Bulag po ako sa katotohanan. Hindi ko po nakilala ang inyong mga pagkatao. Ako po ay isang masamang ina. Butler Lin, sinabi ko na, ang paghingi ng tawad ay walang silbi sa akin. Dahil kayo ay may kasalanan. Pumunta kayo sa inyong mga silid at magsisi ng mabuti. Butler.
Lin Zihui. Hindi ba sinabi mo na ang iyong ama ay isang ehekutibo? Hoy, bakit mo ako niloko? Ako ay isang ehekutibo. Ang pamamahala ng mayordomo, Yunju. Babawi ako sa iyo sa nangyari ngayong araw. Kung gusto mo talagang magbayan, Mr. Shu, layuan mo na ako. Natatakot akong ma-misinterpret ng pamilya ko. Umalis ka na. Kasalanan mo ito dahil iniwan mo si Yunchu noon. Ngayon, nagkagulo na ang lahat. Paano na natin ito aayusin? Ang batang ito ay apo namin ng pamilyang Shu. Hindi natin siya pwedeng hindi aminin. Tungkol naman sa ina niya na may kaso. Imposible naming tanggapin sa pamilyang Shu. Tingnan muna natin kung ano ang gagawin kay Shu. Hayaan na lang ba natin siyang mag-bankrupt? Mag-iisip ako ng paraan. Anong paraan pa kaya ang magagawa mo? HMM. Matagal ko na palang nakikita. Pangalawang tiyuhin. Ikaw, may nararamdaman ka pa kay Yunchu. Ganito na lang. Sundan mo siya at bawiin mo siya. Basta nandyan siya, maiingatan pa rin ang angkan ng mga Shu. Susuportahan kita. 7 taon ka na niyang sinundan. Basta magpakumbaba ka lang. Naniniwala akong hindi siya gawa sa bato. Ipag-iisipan ko. Iisipin ko. Chengs. Dahil sa lagay mo ngayon, naisip mo pang makipagbalikan kay Yunchu. Tapos ano na ako? Kuya Gu, masaya ka naman ngayon ha. Mag-inuman ulit tayo balang araw. Tita Gu, marami pang araw ang darating. Uminom ka ng mas kaunti sa susunod. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Sige. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Ate, para sa aking asawa, taos-pusong salamat po sa inyo. Samahan mo ako ulit kumain sa ibang araw. At uminom tayo. Ang bigat mo naman. Hindi na kita kayang alalayan. Tumayo ka ng maayos. Ang bagay niyo naman. Ang ganda naman ng anggulo. Mag-kiss tayo. Shengdu, kaya mo pa ba? Nay, ang lakas ng amoy ng alak ko. Baka maamoy niya. Chunchua, ang batang ito. Wala pa siyang gaanong karanasan. Huwag mo siyang pagsabihan na parang kahoy ha. Tita, ayoko nang marinig yan. Mas gusto ko pa rin na si Chuchu ang tumawag sa akin ng mama. Mamili pa ako ng tamang oras. Bilisan ninyo at gawin na ang inyong kasal. Di ako nagmamadali. Tita, gawin na. Ako ang nagmamadali. Isang malaking salo-salo. Dali-dali akong pumili ng magandang araw. Oy, Chuchu parang may lolo ka pa sa inyo, di ba? Oo, may Alzheimer's disease kasi ang lolo ko. Tuloy-tuloy siyang nasa nursing home sa South City. Oy, ang swerte naman, bata, bukas ha. Sasamahan namin si Chuchu. Dadalaw kami kay lolo. Magpapakasal kami. Hindi ako pwedeng sumama. Ang batang yun, magpapakasal na, tapos hindi ka sasama. May tinatago ka ba sa amin? Kasi, may mahalaga pa akong gagawin bukas. Sira ulo. May mas mahalaga pa ba kaysa kay Chuchu? Wala po, tita. Hindi na po nakikilala ni Lolo ang mga tao. Samahan niyo na lang po ako. Mabait pa rin talaga si Chuchu. Nakainom na si Mama. Gusto na niyang umakyat sa taas. Teka, sira ulo. Bakit? Ayaw mong sumama kay Chuchu sa sanatorium. May ginawa kang masama sa kanya. Ma, paano ko naman siya gagawa ng masama? Kaya pala para kay Chuchu. Lihim akong nagpunta sa nursing home para maging volunteer. Inaalagaan ko na si Lolo Yuan ng 7 taon na, pati na rin ang caregiver na si Tita Chen. Ikaw ang nag-asikaso. Oo. Bakit mo hindi sinabi sa kanya? Hindi ako naniniwala. Alam niya ba ang iyong ginagawa para sa kanya? Paano ako hindi maiilaw? Mama, ayaw ko sa kanya dahil mayroong pasan sa puso niya. Kaya siya sumama sa akin. At 20 taon na siya sa pamilyang Shu. Ayaw niyang gumamit ng kahit 1 sentimo mula sa pamilyang Shu para buhayin si Lolo kung malaman niya ang mga ginawa ko. Ayoko siyang maghanap ng paraan para kumita at makapagbayad sa akin. 8mm. Si Chuchu ay isang mabuting babae. At saka, kakatapos lang niya sa isang relasyon. Ayokong pilitin siya. Ayoko sana. Alam niya ang lahat ng ito. Dahil sa pagkaantig. At napilitang tanggapin ang aking pagmamahal. Nay. Kaya kung maghintay. Napakahirap ng pagdating niya sa tabi ko. Ayokong mawala siya sa akin. Ganun pala iyon. Huwag na muna nating banggitin yan. Nay, huwag po. Sige po, samahan ninyo siya. Tingnan mo nga yung itsura mo. Tita, hindi ba't sinabi ninyo na pupunta lang kayo para bisitahin si Lolo? Bakit ang dami ninyong dala? Ang manugang ko, si Linay. Paano kaya natin ito maisasama? Ang lahat ng regalo. Opo. Salamat po, tita. Bakit kaya nandito ang sasakyan ng mga Shu? Si Shu Chen's kaya ito? Hey,
7 taon na siyang hindi dumadalaw. Paano naman kaya ako makakadalaw kay lolo ngayon? Tara na. Mr. Chu, kumpleto na po ang medical team. Chu, mali ang ginawa ko sa mga nakaraang taon. Muling sisimulan kong maging mabuti sa iyo. Kaya pa ba? Pumasok ka na. Nasa pinakataas na palapag si lolo yun. Huwag kang magkakamali. Opo. Ayusin mo ang mga gamit. Mag-anti ka sa baba. Huwag nung istorbohin ang katahimikan ng lolo. Opo. Binibining yun, ito po si. Ako po ang biyanan ni Chuchu. Ang ina ni Shendu. Shendu. Binibining yun. Hindi ba si Ginoong Shu ang apelido ng iyong mapapangasawa? Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Si Shendu na ang aking fiancé ngayon. Oh. Mabuti naman. Matagal ko nang dapat gawin iyon. Binibining yun. Matagal ko na palang napansin na hindi maganda ang ugali ng lalaking yun na ang apelido ay Shu. Ilang taon na rin pala. Ang dami na niyang hindi pagdalaw sa lolo. Mabilang lang sa daliri. Kunwari lang naman ang pagpunta niya tapos aalis na agad. Mas maganda pa nga si Xiaodo kaysa sa kanya. Nako, madalas kaming pumunta rito. Yung volunteer pala, nasa pangalan niya rin. Mayroon ding isang karakter na, tulay, o, daan. Parang, Tita Chen, HMM. Si Xiaodo ba ito? Shengs, anong ginagawa mo rito? Muju, noong una'y hindi kita pinapansin. Simula ngayon. Magbabago na ako. Shengs, hindi mo na kailangang gawin yan. Wala na tayong relasyon. Alam ko pansamantala, hindi ko matatanggap. Pero gagamitin ko ang aking mga kilos para patunayan. Shengs, ano ba talaga ang gagawin mo? Kumuha ako ng profesional na medical team. Iuuwi natin si Lolo sa pamilya ni Shu. Magkakaroon siya ng espesyal na tagapag-alaga. Iuuwi natin si Lolo sa pamilya ni Shu. Shengs, anong karapatan mong magpas siya mag-isa? Dahil 20 taon ka nang naninirahan sa pamilya ni Shu. Lolo mo rin ang lolo ko. 20 taon. Oo, ilang beses mo na kaya inalagaan si Lolo sa loob ng 20 taon. Anong ginagawa mong pagkukunwarian ngayon? Mabuting apo, samahan mo na si Lolo. Oy, huwag, Lolo. Shu Chengs, nababaliw ka na ba? Mr. Shu, hindi ba ang kopang ginagawa mo? Director Lin, ampon si Yung Chu ng pamilya namin, ng mga Shu. Kahit gaano pa kalaki ang kapangyarihan mo, wala kang pakialam sa mga problema ng pamilya ko. Bilisan mo. Huwag mong hawakan ang lolo ko. Umakyat ka na rito agad. Ikaw. Chu, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Dinala na namin ang lolo mo sa pamilya Shu. Hindi ba't mas mabuti kung magtutulungan tayong alagaan siya? Masama ito. Shengs, anong karapatan mong maging mayabang? Kung may mangyaring masama kay lolo, hindi kita mapapatawad. Tita Chen, alam kong galit ka ngayon, hindi kita kukumprontahin. Mauunawaan mo rin naman ito balang araw. Itulak mo na. Lolo. Huwag kang gagalaw. Lolo. Huwag po akong saktan. Maliit lang yan, okay lang po. Pagbalik na po natin sa pamilya Shu, magpapagamot po ako sa kanya. Shu Chengs, pakawalan mo ang lolo ko. Tigilan mo na yan. Tigilan mo na. Pasensya na. Hindi kita napangalagaan ng maayos, Chu. Hindi iyon kasalanan mo, Shengs. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Kung hindi, alam mo naman ang kaya kong gawin. Sabi ko na nga, ang lolo ni Yonchu ay lolo ko rin. Bakit naman ako aalis? Shengs, umalis ka na. Hinihintay kita sa labas. Umalis ka na. Sir Shu, maghihintay pa po ba kayo? Mukhang hindi nalalabas si Miss yun. Hintayin ko. Hanggang sa siya ay kusang sumama pa uwi sa akin. Cheng Zi, alam naman natin na tayo na, at ako naman talaga ang mahal mo. Nakita mo bang ako ang mahal mo pa? Nakita mo bang may anak na kami? Bakit ngayon lahat ay nabago? Cheng, sisiguraduhin ko na malalaman mo ang iyong tunay na damdamin.
Hihi. Nakakalimutan ng lolo kumain ng gamot. Shendu. Bakit parang sobrang kilala mo si lolo? Ako. Lolo. Ayos ka lang ba? Bata. Kailan ka dumating? Sabi mo, siya si Xiaodu. Sabi mo siya si Xiaodu. Oo, Ginang. Yun. Siya nga ang volunteer na nandito na sa loob ng 7 taon. Tia Chen, hindi ka ba nahulog at nasaktan ng ulo mo? Bakit ang mga sinasabi mo ay walang katuturan? Terror na. Agad kong dadalhin si Tia Chen sa doktor. Magtakbo na, magtakbo na. Magkikita tayo mamaya. Paano niya alam na si Tia Chen ay apelyido Chen? Bakit hindi mo sinabi kay Ginang? Yun, ikaw ang volunteer na iyon. Ako. Aba, babalikan ko ito at ipapaliwanag sa iyo. Hello. Malubha ba ang sugat ni Tia Chen? Sabi ng doktor, wala namang masyadong problema. Babalik ko siya sa bahay mamaya. Ano bang itinatago ninyo sa akin? Hindi ako mapakali. Saan ba talaga ang klinika? Nasa ika-5 palapag. Sige, pupuntahan kita. Naku, natatakot siya sa dilim. Hey, Shendu, Yunju, nasaan ka? Nandito ako. Nasa emergency exit ako. Yunju, Yunju, anong nangyari sa'yo? Yunju, anong nangyari sa'yo? May nangyari kay Yunju. Hindi ba siya kasama mo? Paano siya magkakaroon ng problema? Ganyan mo siya alagaan. Una, kung ako ang unang makahanap sa iyo bago si Shendu, maaaring patunayan nito na mas mahal kita. Dalhin mo ako sa surveillance room. Sige. Yunju. Yunju. Ano man ang halaga, agad mo akong bigyan ng lokasyon ni Yunju. Yunju, isa kang ulila na pinatay ang iyong ina. Anong mukha ang mayroon ka para mabuhay? Ngayon, dadalhin kita sa lugar na nararapat mong puntahan. Huwag. Huwag. Tatay, nanay, huwag akong iwan. 别丢下叔叔，别丢下我。 Huwag. Huwag mo nang isipin. Yunju. 在哪儿啊？ Bakit ka umiiyak? Pumanaw na ang lolo ko. 我再也没有爷爷了。 Huwag kang umiyak. Kung umiiyak ka, mag-aalala ang lolo mo sa langit. Pumanaw na rin ang mga magulang ko. Pero mayroon pang mga laruan na ibinigay ng aking ina. Bibigyan kita ng isa. Hindi ka na magiging mag-isa sa hinaharap. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yunju. Sabi ng nanay ko, ito ay ang araw na sumisikat sa pagitan ng mga ulap. Yunju. Nasaan ka ba? Hindi maganda. Parang may sunog sa bodega. Parang may babaeng umiiyak sa loob. Yunju. Ginoong Shu, nahanap na, sa inabandunang bodega ng sanatorium. Yunju. Agad na tawagan ng bumbero, alamin kung sino ang nagpasimula ng apoy, at hanapan mo ako ng suot na pangproteksyon. Sige, Ginoong Chu, Chu. Anong ginagawa mo? Dinala ko siya dito. Huwag kang pumasok ganyan, Ginoong Shu. Napakadelikado, Ginoong Shu. Yunju. Yunju. Ah.
Yunju. Huwag kang magkakaroon ng problema. Yunju. Yunju. Nandyan ka ba? Yunju. Shendu. Takpan mo ang ilong at bibig mo. Takpan ang sugat. Huwag na huwag kang magdulot ng labis na pagdurugo. Sasama na ako para iligtas ka. Yunju. Shendu. Sobrang angkop na ako. Hindi ka pwedeng matulog. Huwag kang matutulog. Yunju, huwag mo akong iwan. Darating ako agad para iligtas ka. Yunju. Juju. Huwag kang matakot. Ilalabas kita agad. Shendu. Bakit mo ako ginagawang ganito kabuti? Nasira ang monitor ni Shu. Mabilis talagang kumilos si Shu. Akala niya, ganito ay mapoprotektahan ng salarin. May duda ka kay Lin Ziwa. Imposible, wala siyang ganong katapangan. Alamin ko mismo kung totoo o hindi. Kung talagang si Lin Ziwa ang gumawa nito. Kayo, pamilya Shu, walang sino man ang makakaligtas. Chu, gising ka na. Ano ang nararamdaman mo? Shendu. Hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon para tawagin ang doktor. Wala akong problema. Tungkol sa arsen, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para suriin ito. Hindi ko hayaan na magdusa ka. Shendu, noong mga bata tayo, nagkita ba tayo? Naalala mo na? Nananatili ka pa rin sa laruan na ito. Ito ang larong ginawa ng iyong nanay sa kanyang kamay. Sana ay makahanap ako ng pagkakataon para ibalik ito sa'yo. Ngunit noong taon, bigla akong inabandona ng aking magulang. Dinala ako ng aking ina sa ibang bansa. Mula noon, wala na akong balita tungkol sa iyo. Kaya 7 taon na ang nakalipas. Sa bidding ng Shu, nakilala mo na ako. At sinadya mo pang makipag-away sa akin. Ako. Shendu, may gusto ka ba sa akin sa lihim? Gusto mo bang makuha ang aking pansin? Mama. Sanggol, kamusta ka? Wala akong masama. Ay naku, basta okay lang. Nahimatay ka dito ng 3 araw. Itong batang ito halos mabaliw na. Halos ay nasirang lahat ng ospital. Oo, galing na galing. Kahit na dati ay tuwang-tuwa lang siya. Ito ang unang pagkakataon nakita ko siyang ganito nakainip. Kadoon. Masaya ang lolo. Ha. Chu. Ganyan ang mga bagay. Hindi ko sinasadya na itago ito sa iyo. Yunju, may itinago akong isang bagay sa iyo. Nangangako ako, ngunit wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang tulungan kang alagaan si Lolo. Shendu. Magpakasal tayo. Anong sinasabi mo? Oh, hindi ba't dapat talaga na magpakasal tayo? Ang sinasabi ko ay totoong kasal. Kaya, talagang magpakasal ka sa akin. Gusto mo ba? Buwisit na bata, tama na, masaya ka na ba? Magsalita ka na. Ayaw ko. Shendu, anong sinasabi mo? Ako ang dapat gumawa ng proposal na ito. Yunju, nais mo bang magpakasal sa akin? Sige, nais ko. Nalaman na ba ang tungkol sa sunog? Babalik ako agad. Hindi ako aalis sa ibang bansa. Nandyan pa ang anak ko sa pamilyang Shu. Wala akong balak umalis. Lin Ziwei. Nakita ko na. Ikaw ang nagputok ng apoy sa klinika noong araw. Kung ayaw mo pa rin umalis, kailangan ko nang ibigay ang video sa pulis. Caesar. Umalis ka bukas. Magpapadala ako ng tao para ipadala ka. At, pagkatapos mong umalis, huwag ka nang makipag-ugnayan kay Yan Yan. Bakit naman? Si Yan Yan ay anak ko. Shengs, paano mo magagawa to? Tama na, Lin Zifi. Noong gabing iyon, kung hindi mo ako pinainom ng gamot, paano magkakaroon ng Yan Yan? Kung hindi dahil sa pagprotekta sa pamilyang Shu, akala mo makakaligtas ka. Ang desisyong ito ngayon, ay labis na kabaitan ko na sa iyo. Ko.
Sobra akong nagmamahal sa'yo. Ano bang mali sa akin? Ikaw. Mag-ingat ka na lang. Chu Chengs. Ayaw mo bang iwanan ako, at makasama si Yongju? Gusto mo pang agawin ang anak ko? Hindi ko hahayaan na mangyari yan. Hindi mo siya makakasama, si Yongju. Nanay, hindi ba dapat ang ikakasal ay nasa entablado, at ang ikakasal ay papasok mula sa labas? Paano mo ako nahatak sa entablado? Ito ay lahat ng plano ni Shendu. Sinabi niya na ayaw niyang. Maramdaman mong ibinibigay ka sa kanya. Mas gusto niyang siya ang magpakasal sa'yo. Unti-unti siyang lalapit sa'yo. Medyo may kamalayan. Ginoong Yunju, ikaw ba ay handang? Hayaan si Ginoong Shendu, na maging iyong legal na asawa, Ginoong Tan. Bakit ka nandito? Si Tiyo Tan ang tinawag ko, upang maging saksi sa ating kasal. Tiyo Tan, saan kayo pala kilala ng magkakalaban? At bakit pa ako pinayuhan mong kunin ang proyekto ni Heng Tian? Hindi ba para lang sundin kita? G Senyorita yun. Nalulugod ba kayong sundin si G Senior, Shen? Magiging legal na asawa mo ako. Oo, gusto ko. Hindi ko agree. Hindi ko agree na magpakasal ka sa kanya. Xiao Xiao, huwag mong isisiklab sa kanya. Bumalik ka sa bahay ko. Oo. Shu Chengs, hindi ako makakabalik kasama mo. Una, talagang pinakawalan ko si Lin Zining ngayon. Ang dahilan kung bakit narito si Yan Yan, ay dahil nagkunwari siyang ikaw, at pinagsaluhan ako ng gamot, mula simula hanggang wakas. Hindi ko kailanman naisip na betrayin kita, at may singsing pa, nagpagawa ako ng bago, isang mas malaking diamante. Nagsisi ako. Chu, hindi ko dapat pinagalit ka. Maaari mo bang bigyan ako ng isang huling pagkakataon? Shu Chengs, kasama na ako. At mahal na mahal ko ang aking asawa. Hindi ako naniniwala. 真的会害他。 Kilalang kilala na kita sa loob ng 20 taon. Hindi ako naniniwala na maaari kang umibig sa kanya ng ganun kabilis. Chu, may puwang ka pa sa puso mo para sa akin. Sigurado akong nagagalit ka lang sa akin. Tama ba? Shu Chengs, sa loob ng 7 taon, noong pinakamasama ako, si Shendo ang tumulong sa akin. Noong ang buhay ko ay nakataya, si Shendo rin ang nagligtas sa akin. Ikaw ba, nasaan ka? Noong una, ako'y nagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos ay naantig ako. Sumunod ay nagustuhan ko siya. Ngayon, mahal ko na siya. Marahil ay minsan mong pinailaw ang aking buhay. Ngunit sa mga taon, ang mga pinsalang dulot mo sa akin, ay matagal nang ubos na ang ating pagmamahal. Chengs, hindi na tayo maaaring magsama muli. Kahit gaano pa karaming dahilan mayroon ka. Ang basag na salamin ay hindi na maibabalik. Maaari kong ayusin. Chu. Ano ang dapat mong gawin para mapatawad mo ako? Pinapanta ko si Lin Ziwei para sa iyo. Nakikipaghampas at tumatanggap ng paghihiganti. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Dahil sa kanya ay nagmumungkahi ng masama. Sa katotohanan, ang pinakamali ay ikaw. Ngayong binabayaan mo siya, tulad ng iyong ginawa sa akin dati. At least, siya ay tapat sa kanyang pag-ibig at kagustuhan. Ikaw naman, Shu Chengs, hindi ka magaling mahalin, at wala kang kakayahang mahalin. Pasensya na, Shu. Ako ang nag-iwan sa'yo. Tapos na ang seremonya. Pumasok na tayo. Oo. Pinsan, pumasok ka. Pinsan, pumasok ka kuko. Chengs. Chu. Tatay. Chuchu, pinatawad mo na ako. Dahil gising ka na. Uuwi na ako. Kung uuwi ka na, bakit mo ako silagip? Mas mabuti pang ipag-follow mo na lang ako. Chengs, hindi nang ikaw ang tao sa mundong ito. Nahuli na si Lin Ziwa. Pinili ka lang ni Shu Yan. Kahit para sa kanya, hindi ka dapat mamatay. Kailangan mong panindigan ang tungkulin bilang isang ama. Tatay, ayaw kong mamatay ka. Chu, galit ka pa rin sa akin. Kung walang pagmamahal, walang galit. Matagal na akong hindi nagmamahal sa iyo. Chu, bagamat bumagsak ang Shu, nandoon pa rin ang pamilya Shu. Iiwan ko sa iyo ang kalahati ng yaman ng pamilya Shu. Isipin mo na lang ito bilang handog ng kapatid mong lalaki. Kailangan mong tanggapin ito. Ito ang huli kong intensyon. Tatanggapin ko ito pero hindi bilang handog, kundi bilang kabayaran, na nararapat sa akin sa loob ng mga taon sa pamilyang Shu. Shu Chengs. Nakaayos na tayo.
Shendu, kailangan mong bigyan ako ng perpektong kasal. Sa pagkakataong ito, magta-travel tayo para sa kasal. Tayo lang. Ayos. Susunod ako sa gusto ng misis.